Daniel Padilla, binash. Sinabing cheater at naging bastos daw sa AAA. Kamakailan lang ay naganap dito sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking award show sa Asia na Asian Artist Award or AAA. Nitong December 14 na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Kasama ang iba't ibang artist katulad ng bigating K-pop star, actors at ilang Japanese star. Isa sa mga naimbita dito ay si Daniel Padilla na kumakailan lang ay naharap sa isang malaking kontrobersya dito sa Pilipinas dahil sa hiwalayan nila ng kanyang long-term love team at real-life girlfriend actress na si Catherine Bernardo na imbitado din sa nasabing award show. Mas silang humarap sa award show na ito kahit na sila ay bagong anunsyo pa lang ng paghihiwalayan ng dahil sa third party umano ng si Andrea Brillantes. Labis namang inabangan ng publiko ang kanilang pag-attend sa AAA dahil na nga sila ay magsasama pa rin dito. Sila ay magkasamang inabot ang kanilang awards sa entablado na may titulong AAA Fabulous Award 2023. At ng oras na nga bago ang pagbigay ng acceptance speech ni Daniel ay dito na nga maririnig ang mga pambabash galing sa mga manonood sa loob ng arena. Ilan sa mga maririnig ay ang mga sigaw na boo at cheater. Nabu at tinawag na cheater si Daniel Padilla ng ilang fans sa Asia Artist Awards 2023. Yan at iba pang highlights ng AAA sa report ni MJ Marfori. Hot topic na naman online si Daniel Padilla. Nabu kasi si DJ ng ilang fans gabi sa Asia Artist Awards 2023. Anyong. Nagkaroon din ng mga graffiti ng pambabash ng kanyang larawan sa AA. Ilan sa nakasulat dito ay, Catherine deserve better. Alam mo kung sino ang loyal, yung aso ko si Summer. Hindi lamang iyon, dahil nag-viral din ang naging acceptance speech ni Daniel dahil di umano naging bastos umano ang naging dating ng kanyang acceptance speech. Hindi daw napaghandaan at walang class ang kanyang nasabing speech at mukha daw itong minadali. Marami ang nagbigay ng komento dito na hindi nila nagustuhan ito. Isa pa dito ang bastos daw na dating ng tono ng anyong ni Daniel. At anyong. Ang salitang anyong kung malalaman sa kultura ng Korea ay ito ay para lamang sa magkaibigan o mas nakakabata sa iyo. Wala umano daw sa lugar ang pag-anyong ni Daniel. Dahil nakakabastos ito sa mga Koreano na nakikinig sa award show na isang kagalang-galang at prestigious award show. Isa sa patunay umano na hindi man lang siya nag-research sa kanyang magiging speech. Mahalaga sa kultura ng Korea ang paggalang kaya naman hindi ito ginagawang biro. At mabilis din sila mabastusan base sa pananalita ng isang tao. Kaya naman maingat sila sa kanilang mga pananalita at kilos. Kaya naman nakarating sa Korea ang naging asal ni Daniel dahil nagkaroon na din ng artikulo tungkol dito sa Korean entertainment media na koreaboo.com na di umano na minak ni Daniel ang Koreans. Nakalagay sa artikulo ang mga naging komento ng mga netizen sa kanyang acceptance speech. Karamihan dito ay hindi nasiyahan at binansagan siyang rude, disrespectful at mocking the Koreans ng netizen dahil sa paggamit niya ng form ng pagbati ng Korean at sinabayan niya ito ng pagtawa at nakakahiya ito sa mga Koreans. Ngunit may mga komento din na dumipensya at nakisimpatya sa naging asal ni Daniel sa award show. May mga nagsasabi na hindi nito intensyon maging bastos sa kanila dahil umano ito sa hiya at kaba. Dahil na din daw alam niya na pinag-uusapan at binabash siya ng karamihan kaya dinaan na lang nito sa tawa ang pagbati ng anyong. Kayo, anong masasabi niyo tungkol sa naging asal ni Daniel sa prestigious award show? Naging bastos nga ba siya at hindi naging professional? O nahiya lang siya dahil sa mga pangbabash at mga kontrobersiya na hinaharap niya ngayon? Comment down below your thoughts, like and subscribe for more updates sa latest trending news.